Naranasan nyo na bang mapunta sa isang lugar na ibang-iba sa inyong inaasahan? Unang akala ko, giginawin kami sa pagbisita namin sa Mongolia. Pero pagtungtong pa lang namin sa lupa, sinalubong na kami ng matinding init. Kapapasok lang daw ng isang heatwave sa bansa, kaya ang mga residente, maninipis ang mga suot. Simula lang ito ng walang katapusang sorpresa sa amin ng Mongolia. Andarhan ang ikalawang pinakamalaking syudad dito sa buong Mongolia. May 100,000 ang populasyon dito, pero problema pa rin ang kahirapan. Dalawang problema ang tinututukan ng ating mga Pinoy volunteers dito sa bahaging ito ng Mongolia. Una, ang serbisyong pangkalusugan, at ang ikalawa, edukasyon. Bubisita kami sa tahanan ni Glenn sa Darkhan, kung saan Pinoy breakfast ang kanyang handa. Pero halip ng namimiss mo talaga yung pagkain. Namimiss talaga. Kasi bihikuan lang dito eh, karne walang isda rito eh. Kaya mahilig sila sa karne dito. Karne lang, maton, sheep at saka baka. Yun lang, pinaka-paborito nila yung sheep. Hindi ko makain ng sheep. Kaya, ang buwan namin, bumibili kaming baka. At saka kung gusto namin ng baboy, pupunta pa kami walang baka. Walang baboy rito din eh. Wala rin? Oo. Si Glenn at iba pang Pinoy volunteers ay na-recruit sa pamamagitan ng VSO Bahaginan, isang development organization na naglalayong labanan ng kahirapan sa mahigit 40 pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Laking tundo si Glenn at mula sa isang simpleng pamilya, kaya nagulat siya na mas mahirap pa ang buhay sa Mongolia. Siyempre, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Pagdating mo dito, maganda yung Sabi ko parang paraiso dito. Sabi ko parang paraiso yung Pilipinas kumpara dito. Sabi ko nga, parang sarap dalhin ng yung mga reklamador sa atin. Parang sarap dalhin dito tapos para bang, sige nga, tingnan nyo nga yan kung sino mas magaling sa atin, kung saan mas maayos. Ang mahirap dito, yung mga talagang mga below poverty line, talagang mahirap yun. Hindi sila kumakain, wala silang bahay. Kung swertehin ka, mabubuhay ka sa winter. Pag hindi, talagang titigas ka sa winter. Magandang oportunidad sana ang naghihintay kay Glenn sa US o UK bilang isang registered nurse. Pero pinili niyang ibahagi ang kanyang kaalaman dito. Ayon kay Glenn, masama ang lagay ng health services dito. Nasanay na raw kasi ang mga tao sa sistemang tiis. Kamay na bakal. Oo, ganun sila. Kaya sunuran yung mga tao. Hindi nagko-complain dito. Kahit halimbawa sa hospital, yung tawag dito, alam mong mali-mali yung service, alam mo yun, yung nagkamali yung doktor, walang magre-reklamo. Naghihintay ka ng 10 oras, walang magre-reklamo. Sanay sila eh. Kailangan dalawang Sa nakalipas na 2 taon, inalalayan ni Glenn ang mga nagpapatakbo ng ospital sa Darkhan. Mula sa pagsasaayos ng opisina, tulad ng paglalagay at paggamit ng computer, hanggang sa pagpapalaganap ng impormasyon sa kalusugan. Ngayong araw na ito, isang puppet show ang hatid ng mga Mongolian volunteers mula sa Department of Health. Laman ng munting palabas, ang pagtuturo ng isang healthy living para sa mga Mongolians at mga payong praktikal para maiwasan ang aksidenteng nagaganap sa bahay. Ang estilong ito ng pagtuturo tungkol sa kalusugan ay natutunan nila mula sa Pilipinas nang dalhin sila ni Glenn para sa isang study tour. Tsaka sila mismo ang gumawa ng buong show.
Kaya yung kumbaga yung technology na yan, talagang galing Pilipinas yan, galing sa atin. Since dito sa black market maraming tao, dito sila mag-show. Nag-iikot sila actually. Ilan sa mga local health volunteers sa ospital ni Glenn ang nag-aaral ngayon ng Ingles. Pero ang isa sa pinaka-nakakatuwa, ang malamang isang dating Great Empire ang kumukuha ngayon ng lakas at kaalaman mula sa mga Pilipino. Para sa mga Pinoy volunteers na aming nakilala, ang pagtulong nilang ito ay may kahihinatnan din para sa kanilang sariling bayan. Ang kuwang ko, internationally, gusto kong maintindihan ba yung mundo. Tapos pagbalik natin sa atin, tumpak yung mga approaches na gagawin. Gusto kong tumulong ng ganon. Mula rito sa Mongolia, ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.